Dito tayo ngayon sa Antipolo. So sagutin natin yung mga katanungan guys tungkol dun sa EPS ko. Tatry natin siya sagutin mamaya. Pero sabihin ko sa inyo nasan ako. Dito ako sa may baka familiar na kayo dito guys, Antipolo, sa may Hinulugang Taktak. Yan yun yung Hinulugang Taktak. Yun yung mga pasyalan no natin dati guys, pero pinapasyalan pa rin ngayon kasi marami siyang historical significant. 5 minutes later. Yo mga ka-breads, what's up? So another day, another vlog. Okay, so ito yung Your Daily Breads episode 2. Kasi last time episode 1. So ganun na lang gawin natin, episode 1, episode 2, episode 3. Hindi ko lang masasagot guys yung tungkol sa EPS na pina-install ko. So kasi kung natatandaan nyo, marami nagtatanong doon sa pinagawa kong EPS na vlog ko last time. So ililink ko na lang yung vlog na yon para mapanood nyo guys. Actually pala guys, pina-install ko to mga 2 years na. 2 years na to EPS kasi pina-install ko to May of 2023. Itong vlog ko na to, yung EPS na conversion. Ito yung isa sa mga highest views dito sa mga vlog na ginawa ko. Nakakatuwa kasi siguro nga maraming interesado, tsaka at the same time gusto magpakabit kaysa yung magpapakabit ka ng buong hydraulic na power steering, which is pwede naman kung gusto nyo ng stock look na power steering, pero in terms of yung lightweight and convenience, para sa akin much better yung EPS kasi less maintenance. Yun yung keyword dun less maintenance siya. Babasahin ko lang yung mga several na common questions dito sa EPS, yung kung saan yung address ng shop, okay? Tsaka sino yung pwedeng puntahan. Hindi ko kabisado mismo yung address, pero location niya is Ligas 2, Bacoor, Cavite. So yun yung location ni Edwin Ramirez. So puntahan nyo lang siya. Yun yung pangalan ng mekaniko, Edwin Ramirez. Meron din siyang Facebook page. I-follow nyo lang ang pangalan nun, Edwin Mechanic. Pwede na kayong mag-direct inquiry doon mismo sa page niya. So para masagot agad kayo. Kasi kung dito sa YouTube guys hindi ko masasagot agad. Siya mismo gumawa ng EPS, hindi ako. Kasi may nagtatanong dito, saan yung shop mo? Ganyan ganyan. So akala na iba ako yung nag-install mismo nun, pero siya mismo yung gumawa nun, si Edwin Ramirez. So follow nyo lang yung Facebook page niya, Edwin Mechanic. So ipopost ko yun dito sa link somewhere, tsaka sa description box. Sagutin natin to guys. Galing kay John Rivera B5Z. Boss, magkano abutin ng pag-install ng EPS sa Corolla Big Body niya? So nung nagpa-install kasi ako guys, inaabot to ng 11,000. All in na yon, kasama ng labor. And then ang ginawa niya kasi guys, sorry, may bangaw, alisin ko muna to. May bangaw. Alis mo na. 11,000 yun guys, kasama yung labor, yung EPS, yung mismo motor. All in all, aabutin ng 11,000. Hindi ko lang sure ngayon guys, baka tumaas na. Kasi sa pagkakalam ko, syempre yung mga parts tumataas. Tapos yung mismong EPS na motor, medyo mataas na kasi mas mataas yung demand ngayon Kaya ganun. So medyo, I guess, tumaas yung labor. Tinatanong ni John Rojas, pwede po ba ang EPS pang Lancer Pizza? Yes po, pwede. Usually yung mga 90s na model, yung mga base model, kasi wala pang power steering yun. So pwede siya i-convert guys, pwede. As long as na compatible yung motor and kasya siya dun sa housing ng steering column nyo. Marami naman na siya nakagawa, kinabitan niya, Ferrari Testarossa. Yun, so lumang model na yon, hindi pa yata naka power steering yon, kinabitan niya ng EPS. Yun, okay naman, naging compatible naman. May nakita rin ako Dodge Ram na pick up. So kung familiar ka din yung mga 90s na Dodge Ram, kinabitan din niya, pero nakita ko doon ang laki nung mags, pero kaya pa rin pihitin. So yun yung kagandahan ng EPS guys, mas madali na siyang liko. And then parang most of the compatible naman siya sa
mga vintage na cars kagaya nito. Sa pagkakalam ko guys, may mga nagko-convert din from yung traditional na hydraulic power steering, yung may pump, to EPS. Alam ko may mga nagpapa-convert ng ganun sa kanya and nagiging compatible naman. Ito to, si Creation.Innovation. Boss, pwede bang ipa-convert ang owner type Jeep sa EPS? Yes, pwede rin kasi may nakita rin ako sa mga video niya na nagpalit siya, nag-install siya ng EPS sa owner type Jeep. So pwede naman, compatible naman. So may nakita naman akong ganun. Hanapin to guys. May nagtanong dito kamusta naman yung EPS mo after one year? Parang ganun. Ayan, yan. Ito. Galing to kay Arnold 4G13. Sir, kamusta na yung power steering na pinakabit nyo? Hindi ba tumitigas? Thank you. So yun yung papakita ko sa inyo guys, yung pruweba na even though 2 years lang nakakalipas, magaan pa rin yung power steering ko. Gamit ko pa rin mags is size 13s pa rin. Pero nag-convert kasi ako from mags na sunburst tapos yung black na rims. Tapos sinalpakan ko ng mga hubcaps na yung Pantamaro FX. So hindi naman ako nagbago ng laki or diameter ng rims or mags. Yun pa rin naman yung timbang niya as compared dun sa mags. So hindi ako nagpalaki ng size ng rims or mags. So ganun pa rin. Biging factor yun guys pagka nag-upsize kayo ng mags, let's say from 14 to 15, kasi compare nyo siya sa size 13 sa kagaya nito, magkakaroon ng konting difference in terms of yung gaan ng pihit sa manibela. So syempre guys, pagka mas malaki ng konti yung mags nyo, medyo bibigat yung pihit. Pero magaan pa rin naman guys, to the point na kaya pa rin siya ng isang kamay. Pero mas mafe-feel nyo siya na mas mabigat na ng konti. Okay? Ano yung feel ko from the first day na kinabit ni Sir Edwin to hanggang up to this point, parehong-pareho pa rin. Yun pa rin yung feel ko sa pagpihit ko sa manibela. As long as na, syempre, nasa tamang air pressure yung sa mga gulong nyo, hindi flat, hindi malambot, para ma-feel nyo yung tamang pihit or yung gaan ng pihit nyo dun sa manibela. So yun yung parang kailangan nyo ma-determine. A few minutes later. Pakita ko sa inyo yung gaano siya kagaan every time nililipat. Tapos gagamitin lang natin is one hand lang. So hanap tayo ng mga area na may mga turns, sharp turn, ganyan. Nakakatuwa guys kasi pag naka power steering ka na, magaan yung feeling sa kamay, tsaka less tiresome. Hindi masyado nakakapagod mag-drive. Light lang, madaling mag-park. Maski yung naka fully stop, madali pa rin siyang iliko. Yun yung kagandahan sa EPS. Tsaka pag naka EPS kasi guys, hindi ka na mamumroblema sa tulo o yung leak dun sa power steering fluid. So hindi mo na siya iintindihin. Wala ka ng problema dun na magkakataga siya, ganun. Tsaka ang concern kasi dun sa power steering pump, yung sa pulley niya, kabit yun dun sa belt natin, yung sa may accessories, yung sa may aircon, nakakabit siya dun. So may factor yun, no, para mas medyo magkaroon siya ng drag or bigat kasi nakakabit siya sa pulley. Pero kasi ito standalone lang, magaan pa rin yung hatak sa kotse. Kaya nagustuhan ko tong EPS. Hindi siya makaka-apekto sa torque or sa drag ng kotse. Kaysa bumili ako ng power steering assembly na hindi ko sure kung tatagal ba, ganyan. Maski palitan mo yung mga O-rings doon sa loob. Kasi ito, hindi ko na iisipin na may leak or anything, hindi ko na siya paproblemahin. Kasi nga, wala na siyang hydraulic, electronic na lang siya. Yan, so mag-right turn tayo using one hand lang. O, diba? O, ha?
So hanap tayo ng mga streets dito na may mga pa right, may mga pa left. Yan. So tas one hand lang gagamitin natin. So dito tatry natin bumuelta dito sa malaking bahay na to. Sige, so magano tayo, hazard tayo para safe. Yan. So one hand lang to guys kasi minsan nakahawak ko sa camera eh. Yan, tapos pipihitin ko sa kabilang side ng one hand. O, diba? Oha, oha. Yan. So, effortless na siya guys. Effortless na. Tsaka magaan. Kung nagda-drive kayo, maski manual, di kayo masyado mapapagod. Kasi yung ifa-factory natin yung pagka nung time na nakapower steering ako, grabe talaga guys. Ang hirap. Pag uwi mo, sobrang pagod ka na kasi nga mabigat yung manibela eh. Mabigat iliko. Kaya pag uwi mo sa bahay, pagod na pagod ka. Siyempre, ipapark mo pa. So pag pinapark mo, mas mabigat kasi naka standstill ka eh. Try natin dito pumihit sa kanan. Tapos mag-U-turn tayo sa kabila. So, mag-U-turn tayo dito. Kasi exit na tayo ng subdivision. So sa kabilang side. So using one hand pa rin. Okay, di ba? Napakagaan, very very light. So mapa right or left yan, walang problema. No issue. Pakita ko sa inyo guys, so yung liko ng manipela ko, tsaka yung liko ng gulong. So pag tinurn ko siya to the left, di ba? Isang kamay lang to guys, isang kamay lang. Tapos kabila, ganun din. Diba? Magaan pa rin siya guys, magaan. Yan. So yun yung benefits guys ng EPS. Napapagaan niya yung buhay nyo. So yun guys, usually ba dito nakakabit yung power steering pump? So wala na siya dyan. So hindi siya makakadagdag na ng drag kasi ano pa rin to yung idler pulley. So less load pa rin. Hindi siya makakadagdag sa load kasi wala na siyang hydraulics eh. Wala na siyang pulley. Okay? Then wala na yung reservoir dito, 'di ba? Dito nakakabit 'yon, yung reservoir ng power steering fluid. Tapos hindi natin kailangan mag-convert ng rack and pinion na mas malaki. And yung mga additional na hose, hindi na natin kailangan mag-install. So yun yung benefit ng EPS. And then yung pinakamotor niya, nakakabit na lang dun sa baba ng steering column dyan sa may baba, sa looban yan. So ganun siya ka-convenient guys. Kunyari gusto nyong may ganito kayong sasakyan na wala pang power steering, gusto nyo mag-upgrade na may power steering, I recommend guys magpa-EPS kayo kasi mas gagaan yung buhay nyo. Sabihin, mas ma-enjoy nyo, mas magiging comfortable yung driving experience yung pagka naka-EPS kayo. Yun lang guys ang gusto ko i-share sa inyo. For more details regarding sa EPS, kontakin nyo lang si Edwin Ramirez, Edwin Mechanic, sa Facebook page niya. I-share ko ulit yung link sa description box. And para makontak nyo siya directly regarding sa pag-install ng EPS. So yun lang guys, at isasagot ko yung mga common questions na tungkol sa EPS and kung matibay ba siya and yung longevity niya para sa sasakyan natin. Thank you so much guys. Ako po si Carl and si Breds and I'll see you next time. Ingat kayo guys sa biyahe. Bye bye.